Magandang araw sa inyong lahat. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang balita na maaaring makaapekto sa maraming Pilipino, lalo na sa mga pensioners at miyembro ng SSS at GSIS. May lumalabas na impormasyon tungkol sa isang bagong bill ng gobyerno na sinasabing maaaring magdulot ng pagbabago sa halaga ng inyong SSS at GSIS checks. Maraming tao ang nagtatanong, totoo ba na mababawasan ang pensyon? Sino ang maaapektuhan? At kailan ito maaaring magsimula? Sa video na ito, susubukan nating ipaliwanag ang mga detalye ng balitang ito upang mas maintindihan ninyo kung ano ang posibleng mangyari sa inyong pension benefits. Una sa lahat, mahalagang malaman kung ano ang layunin ng mga ganitong panukalang batas. Ang gobyerno ay paminsan-minsan gumagawa ng mga pagbabago sa mga sistema tulad ng SSS at GSIS upang matiyak na ang mga pension funds ay mananatiling sapat para sa mga susunod na taon. Habang dumarami ang mga retires at pensioners sa bansa, kinakailangan din ng mga ahensya na siguraduhing sapat ang pondo upang patuloy na makapagbigay ng benepisyo sa lahat ng miyembro. Dahil dito, may mga pagkakataon na kailangang baguhin ang ilang rules o computation formulas para sa pension benefits. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring makaapekto sa halaga ng pensyon na natatanggap ng ilang miyembro. Ayon sa mga ulat, ang bagong bill na ito ay may layuning suriin muli ang ilang bahagi ng pension computation. Kapag ang isang pensyon ay kinukwenta, maraming factors ang isinasaalang-alang. Kabilang dito ang bilang ng taon na naghulog ang isang miyembro, ang average salary credit at iba pang benefits na kasama sa retirement package. Kung may pagbabago sa formula o sa ilang bahagi ng computation, posibleng magkaroon ng adjustment sa halaga ng pensyon na matatanggap ng ilang retirees. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng miyembro ay pare-parehong maaapektuhan. Halimbawa, ang isang miyembro na matagal nang nagbabayad ng kontribusyon at may mataas na average salary credit ay maaaring makatanggap pa rin ng mas mataas na pensyon kumpara sa ibang miyembro. Samantala, ang mga may mas kaunting contribution years ay maaaring makakita ng mas malaking epekto sa kanilang pension computation. Isa pang mahalagang punto ay ang pagkakaiba ng SSS at GSIS. Ang SSS ay para sa mga manggagawa sa pribadong sektor habang ang GSIS naman ay para sa mga empleyado ng gobyerno. Bagamat pareho silang nagbibigay ng pension benefits, magkaiba ang kanilang mga rules at computation systems. Kung sakaling magkaroon ng bagong bill na may kinalaman sa pension adjustments, maaaring magkaroon ng magkahiwalay na guidelines para sa SSS at GSIS members. Kaya mahalagang bantayan ang mga official announcements mula sa mga ahensyang ito upang malaman ang eksaktong epekto sa inyong pensyon. Bukod sa pension amount, may mga pagkakataon din na ang mga pagbabago sa batas ay maaaring makaapekto sa ibang bahagi ng retirement benefits. Halimbawa, maaaring magkaroon ng pagbabago sa eligibility requirements, contribution rates, o sa mga additional benefits na kasama sa pension package. Ngunit sa karamihan ng kaso, ang mga ganitong pagbabago ay hindi agad ipinatutupad. Karaniwang may transition period upang mabigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro at pensioners na maintindihan ang bagong rules. Para sa mga kasalukuyang pensioners, mahalagang maging updated sa mga balita tungkol sa SSS at GSIS. Ang regular na pag-check ng inyong bank account at pension deposits ay makakatulong upang malaman kung mayroong anumang pagbabago sa inyong monthly check. Para naman sa mga miyembro na hindi pa retired, ito ay magandang paalala na ipagpatuloy ang regular na pagbabayad ng inyong contributions. Ang mas mahabang panahon ng kontribusyon ay kadalasang nagre-resulta sa mas mataas na pensyon sa hinaharap. Isa pang mahalagang paalala ay ang pagiging maingat sa mga maling impormasyon o fake news tungkol sa pension updates. Sa social media, maraming kumakalat na balita na hindi naman kumpirmado, kaya mahalagang umasa lamang sa official announcements mula sa SSS, GSIS o sa gobyerno. Sa part 2 ng video na ito, pag-uusapan natin kung sino ang pinakaposibleng maapektuhan ng bagong bill, kung paano maaaring magbago ang computation ng pensyon at kung ano ang mga hakbang na dapat gawin ng bawat miyembro upang maprotektahan ang kanilang pension benefits.
Kaya siguraduhing manatili sa video hanggang sa susunod na bahagi dahil may mga mahahalagang impormasyon pa tayong ibabahagi na makakatulong sa inyong pag-unawa sa mga posibleng pagbabago sa SSS at GSIS checks. Maligayang pagbalik sa ating video. Sa Part 1, napag-usapan natin ang tungkol sa balitang may bagong bill ng gobyerno na maaaring magdulot ng pagbabago sa halaga ng SSS at GSIS checks. Maraming pensioners at miyembro ang nag-aalala kung paano ito makakaapekto sa kanilang buwan ng pensyon. Sa Part 2 na ito, mas pag-uusapan natin kung sino ang posibleng maapektuhan at paano maaaring magbago ang computation ng pension benefits. Una sa lahat, mahalagang linawin na hindi lahat ng miyembro ng SSS at GSIS ay agad na maaapektuhan ng anumang bagong bill. Karaniwan, ang mga ganitong panukalang batas ay may tinatawag na transition period. Ibig sabihin, hindi ito agad ipatutupad sa lahat, lalo na sa mga kasalukuyang pensioners. Ang layunin nito ay bigyan ng sapat na panahon ang mga miyembro upang maunawaan ang mga bagong patakaran. Gayunpaman, may ilang grupo ng mga miyembro na maaaring mas maapektuhan kaysa sa iba. Una, sa listahan ang mga future retires. Na ito ang mga miyembro na malapit ng magretiro sa mga susunod na taon. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa pension computation formula, ang kanilang pension benefits ang maaaring unang maapektuhan ng bagong sistema. Halimbawa, kung ang bagong bill ay maglalagay ng mas mahigpit na requirements para sa pension computation, maaaring kailanganin ng mas maraming taon ng kontribusyon upang makuha ang parehong halaga ng pensyon na natatanggap ng mga kasalukuyang retirees ngayon. Ikalawang grupo na maaaring maapektuhan ay ang mga miyembro na may kulang o irregular na contributions. Sa SSS system, ang halaga ng pensyon ay malaki ang nakadepende sa dami ng hulog at sa average salary credit ng miyembro. Kung ang isang miyembro ay may maraming buwan na walang hulog o kulang ang contributions, maaaring mas mababa ang pensyon na kanyang matatanggap. Sa kabilang banda, ang mga miyembro na may tuloy-tuloy at mahabang panahon ng contributions ay mas may pagkakataong makatanggap ng mas mataas na pensyon kahit may mga pagbabago sa sistema. Ito ang dahilan kung bakit palaging hinihikayat ng SSS ang mga miyembro na panatilihing updated at kumpleto ang kanilang contributions. Para naman sa mga GSIS members, may katulad ding prinsipyo. Ang pension benefits ay nakadepende sa haba ng serbisyo sa gobyerno at sa salary history ng empleyado. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa batas, maaaring magkaroon ng adjustment sa computation ng benefits para sa mga bagong retires. Isa pang mahalagang aspeto na dapat pag-usapan ay ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga ganitong panukala. Sa paglipas ng panahon, dumarami ang bilang ng mga retires sa bansa. Habang dumarami ang mga tumatanggap ng pensyon, mas malaki rin ang kailangang pondo upang suportahan ang sistema. Dahil dito, sinusubukan ng gobyerno at ng mga ahensya tulad ng SSS at GSIS na tiyakin na ang kanilang pension funds ay mananatiling matatag sa mahabang panahon. Ang mga pagbabago sa batas ay kadalasang ginagawa upang mapanatili ang sustainability ng pension system. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na ang layunin ng mga ahensya ay protektahan ang kapakanan ng mga miyembro at pensioners. Kaya bago ipatupad ang anumang pagbabago, karaniwang dumadaan ito sa masusing pag-aaral at konsultasyon. Ngayon, ano ang dapat gawin ng bawat miyembro sa ganitong sitwasyon? Una, mahalagang maging updated sa mga opisyal na balita mula sa SSS at GSIS. Ang pag-follow sa kanilang official announcements ay makakatulong upang maiwasan ang maling impormasyon. Pangalawa, i-check ang inyong contribution records. Para sa SSS members, maaari itong gawin sa pamamagitan ng online portal ng SSS kung saan makikita ang inyong contribution history. Kung may nakitang kulang o maling record, mas mabuting ayusin ito agad habang maaga. Pangatlo, siguraduhing active ang inyong bank account na ginagamit sa pension deposits. Ang mga dormant accounts ay maaaring magdulot ng delay sa pagpasok ng pension checks. Pang-apat, maging maingat sa mga scam. Maraming scammers ang gumagamit ng mga balita tungkol sa pension updates upang lokohin ang mga senior citizens. Tandaan na ang mga opisyal na ahensya ay hindi hihingi ng inyong ATM PIN, OTP o bank password.
Sa susunod at huling bahagi ng video na ito, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang paalala para sa mga pensioners at miyembro ng SSS at GSIS. Ibabahagi rin natin ang ilang praktikal na hakbang upang masigurong protektado ang inyong pension benefits sa kabila ng mga posibleng pagbabago sa batas. Kaya manatili lamang sa video dahil ang part 3 ay maglalaman ng mahahalagang tips at impormasyon na makakatulong sa inyong financial security bilang miyembro ng SSS o GSS. Narito na tayo sa huling bahagi ng ating video. Sa part 1 at part 2, napag-usapan natin ang tungkol sa bagong bill ng gobyerno na sinasabing maaaring magdulot ng pagbabago sa SSS at GSIS checks. Tinalakay din natin kung sino ang posibleng maapektuhan at kung paano maaaring magbago ang computation ng pension benefits. Ngayon, sa part 3, pag-uusapan natin ang pinakamahalagang paalala para sa mga pensioners at miyembro upang maprotektahan ang kanilang pensyon. Una sa lahat, mahalagang tandaan na ang anumang pagbabago sa pension system ay kadalasang hindi agad ipinatutupad. Karaniwan ay mayroong proseso bago maging ganap na batas ang isang bill. Ito ay dadaan muna sa iba't ibang antas ng pag-apruba sa gobyerno bago ito tuluyang maipatupad. Ibig sabihin, kahit may lumalabas na balita tungkol sa mga pagbabago, mahalagang hintayin ang official announcements mula sa mga ahensya tulad ng SSS at GSIS. Pangalawa, para sa mga kasalukuyang pensioners, mahalaga ang regular na pag-monitor ng inyong pension deposits. Siguraduhing tama ang halaga na pumapasok sa inyong bank account bawat buwan. Kung sakaling may mapansin kayong pagbabago o pagkakaiba sa halaga, mas mabuting agad na makipag-ugnayan sa SSS o GSIS upang malinawan ang sitwasyon. Pangatlo, siguraduhing updated ang inyong personal information sa inyong SSS o GSS records. Ang tamang address, contact number at bank account details ay mahalaga upang maiwasan ang delay sa pension release. Minsan, ang simpleng error sa impormasyon ay maaaring magdulot ng problema sa pagpasok ng inyong pensyon. Pang-apat, maging maingat sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Sa panahon ngayon, napakadaling kumalat ng mga balita na hindi pa kumpirmado. May mga pagkakataon na ginagamit pa ito ng mga scammers upang lukuhin ang mga pensioners. Tandaan na ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihingi ng inyong ATM PIN, OTP o anumang bank password. Bukod dito, mahalaga rin ang tamang financial planning. Kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa pension system sa hinaharap, mas makakabuti kung handa ang bawat miyembro. Ang pagbabudget ng inyong monthly pension at pag-iingat sa gastusin ay makakatulong upang mapanatili ang inyong financial stability. Para sa mga miyembro na hindi pa nagre-retiro, ito rin ay isang magandang paalala na ipagpatuloy ang regular na pagbabayad ng contributions. Ang mas mahabang panahon ng hulog sa SSS o serbisyo sa gobyerno sa ilalim ng GSIS ay kadalasang nagreresulta sa mas mataas na pensyon sa hinaharap. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay ay manatiling updated at maging maingat sa mga desisyon na may kinalaman sa inyong pensyon. Ang tamang impormasyon ay makakatulong upang maiwasan ang pag-aalala at masigurong protektado ang inyong benepisyo bilang miyembro ng SSS o GSIS. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, huwag kalimutang pindutin ang like button. I-comment din sa ibaba kung kayo ay SSS o GSIS member at kung ano ang inyong opinyon tungkol sa mga posibleng pagbabago sa pension system. At kung nais ninyo ng mas marami pang updates tungkol sa SSS, GSIS, pension news, at iba pang mahahalagang impormasyon para sa mga Pilipino, siguraduhing mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na videos. Maraming salamat sa inyong panunood at ingat po kayo palagi.